nakausap natin yung mga kaanak ng mga missing sabongeros, at kanina sabi nila nabuhayan daw sila ng pag-asa kasi matapos na yung higit 3 taon, nasagot yung kanilang dasal na may tumayong testigo tungkol nga dito sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Actually, kanina maraming mga nanay na nawalan ng anak, may mga sahay na nawalan ng pamangkin, and daladali nila yung mga larawan ng kanilang mga kaanak. Bitbit yung pag-asa na magtuloy-tuloy yung magiging investigasyon, lalo't na lumutang na itong si Alias Soto para sabihin yung kanyang mga nalalaman para mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanilang mga kaanak. Elaine, may nakausap kami na kaanak na isa sa mga biktima kahapon at naniniwala siya talaga sa mga sinasabi ni Alias Totoy. I guess ito mga nakausap mo, ganun din, naniniwala din sila? Actually, hindi na raw nila ikinagulat nung ikanta nga ni Alias Totoy na isa nga daw sa mga talagang may ulo nitong nangyari sa kanila, itong negosyante yung si Atong Ang. So, sabi nila, noon pa lang may hinala na sila at hindi na sila nagulat nung sabi niya nitong si Alias Soto yung pangalan nitong negosyanteng ito. So, pinaniniwalaan nila lahat kasi sabi nila, detalyado at parang alam na alam nitong kanyang mga sinasabi tungkol nga dito sa mga nawawalang sabongero. Naniniwala din ba sila, Elaine, na wala na nga sa mundong ito ang mga kaanak nila? Kahit walang ebidensya, walang bodies pa. Alam mo, masakit man daw tanggapin, pero alam nila na patay na. Isa yun sa mga nakausap natin kanina, si Nanay Maylin, sabi niya, parang sa mga panaginip daw niya, mula nung nawala yung kanyang anak, nakikita niya na binaril, tinorture, at ngayon, ang hiling na lang talaga kahit ma-recover man mga buto nila para mabigyan nila ng maayos na himlayan, matahimik na yung kanilang mga kaluluwa, hindi sila magkaroon na rin ng peace of mind. Yun na lang yung dasal nila ngayon na makita man, mahanap man yung kanilang mga buto, okay na sila, tanggap na nila yung nangyari, basta makamit daw nila yung hustisya at of course, yung mabigyan nga ng maayos at tahimik na himlayan yung kanilang mga kaanak. Pero Elaine, ano yung inilatag na plano ni Justice Secretary Remulla dito sa mga kamag-anak ng sabongero? Meron bang sinabing timeline? Kailan magsisimula ng paghahanap? Anong plano? Masay kanina, nung nag-usap itong si SOJ Remulla at saka yung mga kaanak, sa private hall sila, hindi pinayagan yung mga media na makinig kung ano maging usap. Sobrang ilap din ng mga kaanak na nag-pag-uusap. Pero nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview si SOJ at nabanggit niya na nakapag-sumite na rin siya ng request sa Japan government. Tulungan sila when it comes sa mapping dito nga sa Taal Lake kasi napakalawak niyan. And para matulungan din sila sa mga kagamitan na kakailanganin dun sa paghahanap. When it comes naman dun sa timeline, kung kailan yung target na simulan, wala pang sinabing eksaktong petsa sa SOJ. Pero ang talagang sinabi nila doon sa mga kaanak ay as soon as possible, hanggat andyan na yung mga kakailanganing gamit, andyan sa tao, sisimulan na nila. Kasi isa pa sa nilinaw ni SOJ, hindi lang ito dapat sampa-sampa na kahit saan sa Taal Lake ay sisisirin ng ating mga diver. So kailangan talaga specific yung area para yung effort ng lahat ng ahensyang magtutulungan dito ay hindi makayang. Ang pagkakapaliwanag nga niya, scientific approach yung kailangan dito para mabilis na mahanap yung ito kasi inaasa nila, buto na lang. If may ma-recover man, hopefully remains ng mga nawawalang sabongero. Tsaka, ewan ko, may nakausap na ba ang DOJ na expert do sa yung mga magagaling mag-dive, kung gaano katagal yung inaasahan nila na kumbaga yung span of time para mahanap. Kasi apakatagal na nun na nawawala yung mga sabongero Oo, kanina, tinanong din si SOD tungkol dyan kung meron na ba talagang specific na area location kung saan sa Taal Lake. Kasi diba, kung tutuusin, parang ang hirap nga naman sirin yun, ganun kalawak na yun. Pero sabi naman niya may specific areas na ang hinihintay na lang talaga nila is siyempre yung tulong din ng mga eksperto. Even they also tap na nga yung Japan kasi alam nila na high-tech yung kanilang technology para mas mabilis ma-track down kung saan man nailugo yung mga bangkay nitong mga sabongerong ito. Pero basically, alam na nila kung saan maghahanap at paano hanapin. Yes. Meron na daw silang lead kung saang specific area dito sa Taal Lake.
inilubog yung mga bangkay. And hopefully, nandun pa rin kasi hindi natin alam. Depende rin sa currents ng tubig kung baka Ayun lumayo. na nga. Talagang scientific approach yung kailangan dito. Kasi yun nga rin yung panawag ng more than 3 years. So, tagal na. Ang hiling na lang nila sa DOJ, sana makita na agad yung kanilang mga kaanak. Okay, sorry, pahabol na lang. May nabanggit ba si Justice Secretary Remulla kung kailan planong ipatawag sina Atong Ang at saka si Gretchen Barreto? So far, hindi pa nabanggit ni SOJ yung tungkol doon kay Atong Ang at saka kay Ms. Gretchen Barreto. Pero ang nabanggit lang din niya kanina na medyo bago dito sa Bungerong, sa mission sa Bungerong ito, may mga 15 na police daw na under restricted duty. Ibig sabihin, naka-house lang sila sa opisina habang iniimbestigahan nga itong pagkaka-put down ng 15 na police tungkol sa pagkawala ng mga sabongero.